hindi umubra ang pro-China tag bilang paninira sa ilang kandidato, lalo na sa mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa isang dating senador. Para sa isang PDP laban senatorial bet, mas nangingibabaw pa rin sa mga botante ang mga isyong may direktang epekto sa kanilang araw-araw na pamumuhay gaya ng trabaho at presyo ng bilihin. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa kasagsagan ng 2025 campaign period, lumutang ang naratibo laban sa mga tinaguriang pro-China candidates, kung saan nanawagan ang ilan na huwag iboto ang mga kandidato na umano'y may simpatya sa China. Ilan sa mga tinamaan ng isyong ito ay ang mas senatorial bet ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilala bilang Duterte. Naglabasan din ang mga survey na nagsasabing hindi raw iboboto ng maraming Pilipino ang mga kandidatong may posisyong pabor sa China. Pero ayon kay Attorney Raul Lambino, senatorial candidate ng PDP laban, kabaligtaran ang nangyari pagdating ng halalan. Sa resulta ng boto noong May 12, nabigo ang isang tumatakbong senador na pinaka-vocal o maingay na kritiko ng umano'y pro-China candidates na makapasok sa Magic 12, habang nakalusot naman ang ilang kandidato ng Duterte. Wag iboto yan si Lambino, wag iboto yung mga ibang kandidato ng Duterte because they are pro-China. Pag binoto nyo yan, mga yan, sasakupin nila ang Pilipinas, ang China, sakupin nila ang Palawan, sakupin nila. At pag yan ang gusto nyo, huwag nyo na rin akong iboto, sabi ng isang kandidato. Di hindi siya binoto, talo tuloy siya. Lang may gusto na magiging pro-America ka or pro-China ka or pro-Japan ka or pro-Russia, pro-Ukraine. We are all pro-Filipino, pro-Philippines tayo. Dagdag pa ni Lambino, base sa kanyang naging karanasan sa kampanya at pakikipag-usap sa mga botante, mas pinahalagahan pa rin ng mga tao ang mga issue na may direktang impact sa kanilang kabuhayan, gaya ng hanap buhay at presyo ng mabilihin. Yung China scare kasi na ginawa nilang taktika, no? Dinidikit nila dyan doon sa issue ng West Philippine Sea. Unfortunately, yung ating mga kababayan, naiintindihan nila yung katotohanan din eh. Importante sa kanila ay yung pagkain, yung murang pagkain. Mas kunya, trabaho, yung concern nila dyan is masyadong mahal ang bilihin. Wala kaming pambili ng pagkain, wala kaming pambayad ng matrikula, wala kaming pambayad sa aming kalusugan pag kami nagkasakit. Yun ang concern ng mga tao. Para naman kay dating Senador Nicky Cosseteng, hindi na epektibo ang ganitong klaseng campaign messaging. Obviously, sa resulta ng eleksyon, hindi naging efektibo. Ang nangyari lang, nagkalat lang sila ng lagim. Nagkalat lang sila ng pananakot, pag-aalinlangan. That was all that was garnered from that kind of a campaign. Ayon pa kay Cosseteng, nagagamit na lamang ang issue ng West Philippine Sea bilang isang political attack tool. Sa huli, may bilin ang dating senador sa mga Pilipino sa gitna ng issue sa mga pinag-aagawang teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China. Yan po ay talagang, yan ang nangyayari sa kasalukuyan. Politika talaga lahat ito. At huwag po tayo magpapatulak, kaliwat kanan, dito sa usapin na ganito. Bakit? Merong mga interes. At yun ang yayabong. Yung kanilang interes, yun ang gusto nilang pairalin. Hindi tayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.